Sa isang kasalan isang lalaki ang puwersang dinala ang bride sa silid at wala ni sino man sa paligid ang nais na pigilan siya kahit pa ang kanyang asawa na mas piniling manahimik. At pagkatapos lumabas ang lalaki at inutusan ang asawa nito na pumasok sa loob at tuparin ang tungkulin nito sa pag-aasawa at walang magawa at nilunok ang kahihiyan. Ang lalaki ay pumasok sa silid at nakita nito ang kanyang asawa na puro dugo at labis ang takot at ayaw nito na may humawak pa sa kanya. At dahil nabigo tumalikod ito at lumabas at napansin ng mga lalaki na hindi ito sumunod sa kanilang mga utos. At dahil sa galit inatake nito ang lalaki at pagkatapos ay walang awa siyang hinampes habang ang mga tao ay labis ang takot. At pagkatapos ng pananakit sa kanya inutusan ng lalaki ang mga sundalo na dalhin ang lalaki pabalik sa loob at pinilit siya na tapusin ang kasal sa harap nila. At sa Barcelona ang lokal na Panginoon ay ginagawa ang droit du seigneur o isang karapatan na ang kininang unang pagtatalik sa sinumang bride at ang pagtanggi dito ay haharapin ng lalaki ang parusang bitay. At ang lalaki na si Bernette ay nakaramdam ng matinding kalungkutan para sa kanyang asawa ngunit para panatilihing buhay ang kanyang pamilya malungkot itong humiling ng patawad sa kanyang asawa habang sumunod ito sa mga lalaki. Si Bernette ay isang tapat at simpleng tao at ilang buwan nang lumipas ang kanyang asawa ay nabuntis ngunit mula ng araw na yun hindi ito nagsasalita ng kahit ano sa kanya. Nakatingin si Bernette sa malayo at tila naliligaw ngunit ang kanilang buhay ay kailangan na magpatuloy. Naghanda ito ng isang duyan para sa sanggol ngunit ang kanyang asawa ay hindi pa rin siya pinapansin. At sa lalong madaling panahon isinilang nito ang sanggol na lalaki at nang makita ni Bernette ang birthmark sa mukha ng bata ay sa wakas napangiti ito. At dahil nasabik sinabi sa kanyang asawa na ito ang kanilang anak ngunit tumingin lamang ito pabalik sa kanya at pinangalanan ni Bernette ang bata na Arno. At sa pag-aakala nito na mamumuhay na sila ng payapa muling dumating ang trahedya at isang grupo ng mga sundalo ang dumating upang kunin ang kanyang asawa at anak. Si Bernette ay nakipaglaban ng buong lakas sa kanila ngunit hindi ito sapat at pinanood ang mga ito na kunin ang mag-ina niya. At dahil determinado na hanapin ang kanyang pamilya nagtungo si Bernette sa lungsod at nagsimulang maghanap sa anumang bakas ng kanyang asawa at anak. At matapos ng pagtatanong nakita nito ang kanyang dating kaibigan na dating nagtratrabaho sa lokal na Panginoon at sa tulong nito nagawa ni Bernette na mahanap ang kanyang anak na si Arno. Sinabi ng kanyang kaibigan na ang kanyang asawa ay ginawang nurse para sa anak ng Panginoon sa lugar at sa tuwing uuwi ito para pakainin ang kanyang anak ang mga sundalo ay naghihintay sa kanya upang pagsamantalahan siya. Sinubukan ni Bernette na kunin ang kanyang anak ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan at sa kaguluhan aksidenteng na itulak ni Bernette ang lalaki at napatay ito sa proseso. At dahil alam na nakagawa ito ng krimen nagmadali si Bernette umuwi at tinipon ang ilang gamit at tuluyang tumakas. At nang marinig ang nangyari mabilis na nagpadala ang Panginoon ng mga sundalo upang hanapin si Bernette at sinunog ang kanyang bahay pagkatapos ay nagpakawala sila ng aso sa kagubatan. Samantala si Bernette ay nagtago sa isang kuweba kasama ang kanyang bagong silang na anak at upang panatilihin itong buhay nginuya nito ang tuyong pagkain at inilagay ito sa bibig ng sanggol. Nalaman ng Panginoon na si Bernette ay hindi pa nahuhuli kaya nag-utos ito ng paghahanap sa kanya sa buong lungsod. Tiniis ni Bernette ang gabi sa kuweba at sa umaga ay nagpatuloy ito sa kanyang pagtakas. At pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay sa bundok nakita nito ang isang kislap ng pag-asa at plano nitong magtago sa kanyang nakakatandang kapatid na babae gayunpaman sa kanyang pagdating natuklasan nito na isang warrant ang inilabas sa kanya sa lugar. At pagkatapos na magtanong sa lugar narating nito ang bahay ng kanyang kapatid at sila ng kanyang asawa na si Grau ay nagpapatakbo ng negosyo ng palayok. At sa oras na pumasok si Bernette napagkamalan siyang pulubi at sinubukan na paalisan siya gamit ang isang kahoy ngunit dumating ang kanyang kapatid sa tamang oras. At nang makita ang kanyang kapatid na nasa desperadong sitwasyon kinuha nito ang sanggol at binigay ito sa isang nurse na katulong. At matapos na malaman ang pagsubok ni Bernette tinalakay nito sa kanyang asawa na tulungan nito ngunit si Grau ay tumanggi na patirahin ng isang kriminal sa kanila at inimungkahi na bigyan na lamang ito ng pera upang umalis. Nagmakaawa ang kapatid ni Bernette at sinabi na kapag tinulungan ito magtago sa loob ng isang taon maaari itong umapila para sa kanyang kalayaan at bukod pa binigay ni Bernette ang kanyang hati sa mana upang matulungan sila sa negosyo at dahil dito pumayag si Grau. Bagamat pinayagan si Bernette na manatili siya ay trinato na parang isang alipin at nakatira ito sa basement na puno ng insekto at kumakain ng pagkain ng mga baboy. Habang ang kanyang anak ay pansamantalang inalagaan ng katulong at si Bernette ay pinayagan na makita ito ng 2 beses lamang sa isang linggo. At sa lugar ang maliit na pagkakamali ay nagdudulot ng labis na parusa at lahat ng ito ay tiniis ni Bernette para sa kapakanan ng kanyang anak.
At sa kabila ng malupit na pagtrato ang matibay na etika ni Burnett sa trabaho ay nagbigay sa kanya ng aprubahan ng foreman kahit pa na hindi ito nakakatanggap ng sweldo. Taon nang lumipas at pinaalam sa kanya ng kanyang kapatid na ngayon ay isa na siyang malayang tao, gayunpaman bilang isang mamamayan o alipin ang isang mamamatay tao ay haharapin ang kaparehong parusa kung mahuhuli. At sa pagtingin sa kanyang anak na nagsisimula pa lamang maglakad, nagpasya si Burnett na manatili. At sa taon ng 1329 si Arno ay 10 taon gulang na at ang pamilya ng Grau ay hindi siya tinuturing pamilya. Pinagbawalan ni Arno si Grau na tawagin siyang tiyuhin at pati na rin ang pinsan nito na si Margarita ay madalas siyang binubuli. At isang gabi hinikayat ni Margarita ang kanyang 2 kapatid na pumunta sa dalampasigan upang panuurin ang buwan. Ang tatlo ay dumating sa dalampasigan na sumisigaw at nagtatawanan na umakit sa atensyon ng isang bantay sa gabi at nagtago sila sa likod ng isang bangka. Inimungkahi ni Arno na dapat na silang umuwi, ngunit kinumbinsi sila ni Margarita na magtago hanggang sa umalis ang bantay. Kaya naman silang tatlo ay lumubog sa tubig habang ang mga bantay ay naghanap sa lugar bago tuluyan na umalis. At sa panahon na yon ang nakakabatang kapatid ay halos nilalamig na at si Arno at Margarita ay nahirapan siyang dalhin pauwi. Ngunit sa oras na bumalik sila, sinabi ni Margarita na ang lahat ng ideya ay galing kay Arno at sinigawan ni Grau si Arno. Nagmadali ang pamilya na mag-init ng tubig para sa batang lalaki, ngunit nahuli na ang lahat at pagkatapos ng pagkamatay ng bata sinimulan ni Grau ang kanyang paghihiganti. At sa libing ang ina ay hindi mapakali at humihikbi nang hindi mapigilan habang pinipigilan ni Grau ang kanyang labis na galit. At pagkatapos inutusan ni Grau ang foreman na tipunin ang lahat at kinuha ang isang letigo mula sa cabinet. Sinisisi nito ang pagkamatay ng bata sa katulong dahil nabigo ito na bantayan ang mga bata at inutos na tanggalin ang kanyang damit at itinali siya na parang hayop. Si Arno ay natakot, ngunit iginiit ni Grau na dapat nitong panuurin ang parusa upang malaman ang kahihinatnan ng mga maling gawain. Ang brutal na paghagupit ay nagpatuloy habang nakayuko ang mga alipin at pinagdarasal ang katulong. Nakita ni Arno ang nakakakilabot na karahasan hanggang sa pinaalam ng foreman kay Grau na ang katulong ay patay na. At upang magsilbing babala, pinagbawal ni Grau ang sinuman na linisin ang mantsa ng dugo mula sa sahig. Ngunit si Burnett na sa kabila ng pagsalungat ay inutusan ang kanyang anak na kumuha ng tubig at linisin ito. At dahil nagpa siya na umalis sa lugar nilapitan ni Burnett si Grau upang magpaalam, ngunit tumanggi si Grau na paalisin siya. At kung si Burnett ay mahuhuli, si Grau ay madadami din at tinuya din ito si Burnett at sinabing mahina ito at hindi nito kayang suportahan si Arno at nangako na bibigyan ito ng sahod sa hinaharap. At para sa kapakanan ng kanyang anak, pinili ni Burnett na tiisin ang kahihiyan at manatili sa lugar. At mula sa araw na yun si Arno ay hindi na nakipaglaro kay Margarita at pinapanood lamang siya sa malayo. At doon nakilala nito ang isa pang bata na si John na dumaranas din ng hirap sa buhay. Ang ina ni John na nagsilang sa kanya ay kinulong sa isang maliit at madilim na silid at dahil walang pakialam ang asawa nito sa kanya, si John ay nakatayo lamang sa labas at tinatawag ang kanyang ina sa isang bintana at inilalabas ang kanyang kamay at yun lamang ang paraan para magkita sila. At sa panahon na ito sinasabi ng batas na sinumang hindi tapat na babae ay dapat ikulong ng kanyang asawa sa isang madilim na silid hanggang kamatayan. At sa kabila ng magulong sitwasyon ni John, naiintindihan siya ni Arno dahil siya rin mismo ay hindi nakita ang kanyang ina. At sa gabi nagtanong si Arno sa kanyang ama tungkol sa kanyang ina at sinabi ni Burnett sa kanya na namatay ito pagkatapos na isilang siya. Pinaliwanag nito na ang mga bata na nawala ang kanilang ina ay pinagkakalooban ng Diyos ng bagong ina na makikinig sa kanilang mga puso at mamahalin sila ng lubos na magagawa ng isang ina. At sa sumunod na araw si Arno at John ay nagtungo sa simbahan upang humiling at nakita nila ang mga manggagawa na kumukuha ng materyales para magtayo ng bagong simbahan. Pinaliwanag ng pari na dahil hindi sila makabayad para maitayo ang simbahan, ang mga manggagawa ay naghahatid ng mga bato mula sa daungan para maitayo ito. Nais ni Arno na tumulong sa bagong simbahan, ngunit hindi nito mabuhat ang bato at sa halip siya at si John ay nagpasya na magdala ng tubig sa mga trabahador at sa ganitong paraan ang dalawang malungkot na bata ay naging matalik na magkaibigan. Ngunit mas maraming trahedya ang dumating at nalaman ni Burnett sa foreman na ang kanyang kapatid na babae ay namatay. Niyakap ni Burnett si Arno at umiiyak hindi lamang sa pagkawala ng isa sa pamilya nila kundi pati na sa hinaharap nila. At lumipas ang 1 taon, pinakasalan ni Grau ang isang babae mula sa isang maharlikang pamilya at sa bagong katayuan na ito kailangan nitong iwan ang kanyang negosyo at ibenta ang kanyang mga alipin. Gayunpaman, pinanatili nito si Burnett upang magtrabaho sa mga kwadra dahil ito ang hiling ng kanyang yumaong asawa.
At sa tulong ng pari nakahanap si Burnett ng bagong lugar na matitirhan at nang makita si John nagpasya si Burnett na kunin siya bilang kanyang pangalawang anak. At nang magtungo si John upang magpaalam sa kanyang ina hindi ito nakatanggap ng tugon at umakyat ito upang silipin ang kanyang ina at natuklasan nito na namatay ito sa gutom. At para sa 10 taong gulang ito ay isang brutal na pangyayari at napakasakit na pagkawala. At sa gabi si Arno at John ay dumalo sa seremonya ng birhen ngunit hindi mapigilan ni John na umiyak at nilalabas ang kanyang kalungkutan upang magpatuloy sa buhay. At sa sumunod na araw nilapitan ng pari si Burnett at inihayag ang pag-asa na ang parehong batang lalaki ay maaaring pumasok sa simbahan para mag-aral at edukasyon lamang ang babago sa kanilang kapalaran. At sa huli si John ay nag-aral sa simbahan habang si Arno ay pinili na manatili sa kwadra para tulungan ang kanyang ama. At isang araw nagalit ni Arno ang isang lalaki at bilang ganti pinakialaman ng lalaki ang kabayo. At nang sumakay ang anak ng Panginoon sa kabayo ang saddle ng kabayo ay lumuwag dahilan para mahulog ito at sinisisi ng lalaki kay Arno ang aksidente. Ang ginang sa bahay ay dinala si Arno at sinampal ito at ininsulto ng labis ang bata at hindi nagustuhan ni Arno ang babae at sa kanyang galit ay tumakbo ito. Sinubukan ni Arno na humiling ng tawad sa babae ngunit hiniling nito na lumuhad siya at dilaan ang kanyang sapatos at hinarap ang labis na kahihiyan at habang natutuwa ang ginang sa ginawa niya si Margarita ay tinutuya rin siya. At dahil dito nanumpa si Arno na isang araw ay babayaran niya ang lahat ng kahihiyan ngunit hindi pa tapos ang babae sa kanya at nag-utos ito sa lahat at huwag tanggapin sa trabaho si Burnett. At lumipas ang taon isang sakuna ang sumira sa mga pananim at nagdulot ng malawakan taggutom at ang mahihirap ay nagsimulang magkasakit sa gutom. Ang mga mayayaman ay nagimbak ng maraming bigas at ginamit ang krisis upang pagsamantalahan ang mga tao at binibenta ng mas mahal at nililimitahan ang pagbenta nito. At nang magprotesta ang iba itinaboy sila ng mayayaman gamit ang mga patpat habang nakiusap si Burnett sa mga nagbebenta at lumalabas na dati niya itong ginang. Nagalit si Burnett at sa isang desperadong hakbang kinuha nito ang isang sako ng bigas. At dahil dito ang mga taga-nayon ay kinuyog siya at inagaw sa kanya ang bigas. At sa kaguluhan kumapit si Burnett sa isang maliit na bahagi ng bigas at nagawa nitong makatakas. At sa bahay ginawa nitong pulbos ang bigas upang maiwasan ang gutom pagkatapos ay binigay ang lahat ng natitira nitong ari-arian kay Arno. Inaliw ni Arno ang kanyang ama at sinabing protektahan sila ng Diyos at sa gabing yun inilabas ni Burnett ang isang kutsilyo at nagpasya ito naggumawa ng isang bagay na marahas. At sa umaga tumayo ito sa karamihan hawak ang isang bato at pinagmamasdan ang mga sundalo na inaapi ang mga tao. At sa mga sandaling yun sumugod ito at inatake ang isa sa mga sundalo gamit ang bato at sinundan ng mga tao ang kanyang aksyon at nagmadali sa loob upang kumuha ng bigas. Hindi rin sila nakalayo bago pa dumating ang maraming sundalo habang binitawan ng mga tao ang bigas at nakipaglaban sa mga sundalo ng buong lakas. Hindi nagtagal ang bilang nila ay nadaig ang mga sundalo na mabilis tumakas sa lugar. Ang mga taga-nayon ay mabilis na umabante at nagmarcha patungo sa palasyo at sumisigaw para sa kanilang karapatan ngunit mabilis silang napaligiran ng mga sundalo. Bagamat mahigpit silang lumaban natalo sila sa laban at si Burnett ay nahuli ng isang sundalo at sinabi ng opisyal na papatayin nito si Burnett bilang isang halimbawa upang takutin ang mga tao. Dinala si Burnett at ang iba pa sa execution ground at sinbukan ni Arno na bawiin ang katawan ng kanyang ama ngunit sinabi ng sundalo sa kanya isasabit ito buong gabi at itatapon sa basurahan sa susunod na araw. At sa mga sandaling yun ang pamilya ng ginang ng bahay ay nagpunta sa lugar at nagsalita tungkol sa kanyang ama. Nais ni Arno na harapin sila ngunit pinigilan siya ng pari at nagbabala na magdudulot lamang ito ng labis na kahihiyan sa kanya at sinabi ng pari sa kanila na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay manatiling buhay. Nangako si Arno na isang araw ay luluhod sila sa kanyang harapan at hindi nito papayagan ang sinuman na kutsain ang kanyang ama. At ngayon bilang isang ulila kailangan nitong tahakin ang kanyang landas ng mag-isa at kung wala ang kanlungan ng iba kailangan niyang maging malakas sa karera ng buhay. Nagtungo si Arno sa quarry para magtrabaho bilang isang porter bagamat siya ay 10 taong gulang lamang halos hindi nito mabuhat ang bato. At sa kabutihang palad ang mga trabahador ay tinutulungan siya at binibigyan siya ng mas magaang na bato upang buhatin. At kahit pa ang bawat hakbang ay isang paghihirap at kinakailangan ng bawat butil ng kanyang lakas ngunit nagpatuloy ito at nagsumikap sa kanyang layunin at para sa kanyang ama pati na sa kanyang sarili. At dahil dito nagtrabaho si Arno sa lugar ng 10 taon at lumaki sa isang matangkad at malakas na binata. At isang araw nakatagpo ni Arno ang anak ng isang bagong nangungupahan na si Oldes at sa isang sulyap nakaramdam sila ng atraksyon sa isa't isa.
At dahil sa kakulangan ng silid ang kanilang silid ay kailangan gawing bakante para sa bagong nangungupahan at bilang respeto sa ama ni Arno pinayagan sila ng may-ari na matulog sa banig sa ibaba. At sa panahon ng hapunan si Arno at Oldes ay hindi maalis ang mata sa isa't isa at nakuha nito ang atensyon ng ama ni Oldes na si Gasto na tinignan si Arno bilang isang alipin. Marahas nitong inutusan ng kanyang anak na tapusin na ang pagkain at bumalik na sa kanyang silid. Gayunpaman sa tuwing magagawa nila si Oldes at Arno ay madalas na nagkikita at isang araw si Oldes ay tumakas sa pagkukunwari na bibili na pagkain ngunit nahuli siya ng kanyang kapatid at kinaladkad siya pabalik at sinabi sa kanyang ama kung ano ang nakita nito. Binalaan ni Gasto si Arno na lumayo sa kanyang anak o uutusan nito ang landlord na paalisin sila. At dahil hindi mapipigilan nagtungo si Arno sa simbahan upang hanapin ang pari at nagpropose si Arno kay Oldes ngunit tinuya siya ni Gasto at inilabas ang isang baboy sa bag at sinabing hindi nito kayang bumili ng ganon. Inimungkahi ng pari na hayaan si Arno na magsumikap ngunit tinanggihan ni Gasto ang ideya na may labis na galit. At sa mga sandaling yun may kumatok sa pinto na siyang master ni Gasto na si Nicolo at si Gasto ay biglang nagbago sa isang mabait na tao. Mabilis niya itong binati nang may labis na ngiti at inireto ang kanyang anak para sa isang kasal sa lalaki dahil sa kaya nitong bumili ng baboy. Nagbigay din ng ilang barya si Gasto kay Arno at sinabi na umalis na labis ikinagalit ni Arno at gusto siyang saktan ngunit pinigilan ito ng pari. At sa araw ng kasal ni Oldes at Nicolo si Arno ay nagmamasid sa malayo at sinubukan ni John na pakalmayin siya at sinabing kalimutan na nito ang babae at makakahanap pa ito ng mas maganda. At 3 taon nang lumipas ang pagtatayo sa bagong simbahan at natapos at sa panahon ng pagdiriwang nakita ni Arno si Oldes at ang dalawa ay sumayaw ng magkasama. At dahil hindi ito makayanan si Nicolo ay kinaladkad ang kanyang asawa at sinaktan nito sa oras na makauwi sila. At sa gabing yun ang foreman mula sa quarry ay inimbitahan ng lahat para magdiwang at si John ay nakatanggap ng sulat na pagtanggap mula sa universidad. Nabanggit ni John na sana makapag-asawa si Arno bago ito umalis at hinikayat din ng pari si Arno na oras na para mag-asawa ito. Ang foreman ay handang ialok kay Arno ang kanyang anak na babae na si Joven at nangako na bibigyan pa sila ng matitirahan at kung tutuusin nakita nito si Arno na lumaki ngunit tila si Arno ay nag-aalinlangan. At sa sumunod na araw si Oldes na napuno ng sugat ay naghihintay kay Arno sa quarry at sa kabila ng taon ng pagkakahiwalay ang kanilang pagmamahalan ay hindi nawala. Binuhat ni Arno si Oldes at dinala ito sa isang maliit na silid kung saan nagtalik sila ngunit ayon sa batas nila kung ang pagtataksil ay matutuklasan ng babae ay maaaring ikulong ng kanyang asawa sa isang madilim na silid habang buhay. At kalaunan pinakasalan ni Arno si Joven marahil ay ginawa niya ito para sa kinabukasan ni John or marahil para protektahan si Oldes ngunit tumigil itong pumunta sa dalampasigan. Gayunpaman nagpatuloy si Oldes na maghintay sa kanya sa lugar araw-araw at isang araw habang si Joven ay wala nagtungo si Oldes sa bahay ni Arno at nagmakaawa na umalis kasama siya o kung hindi isisiwalat nito ang kanilang pagtataksil sa lahat. At sa gabing yun narinig ni Arno ang isang pagtatalo sa labas at lumalabas na nagdeklara ng digmaan ang hari at maraming magsasaka ang kailangan lumaban at umaasang mabago ang kanilang kapalaran. At si Arno na nakakita ng pagkakataon ay nagpumilit na lumaban sa kabila ng pagtutol ni Joven sa kanyang desisyon. At sa sumunod na umaga naghintay si Oldes sa dalampasigan kay Arno at nakita nito ang figura na papalapit sa maliit na kubo ngunit nang inangat nito ang bintana napagtanto niya na ito ang kanyang asawa. Sinubukan itong tumakas ngunit nahuli ito ng kanyang ama at silang dalawa ay ginapos ito at ikinulong sa isang kahon. At nang dumating ang kapatid nito upang bigyan siya ng pagkain ang kanyang asawa ay dumura sa pagkain bago ito binigay sa kanya. Nagmakaawa si Oldes sa kanyang kapatid na tulungan siyang makatakas at ayaw nitong makulong habang buhay. At sa sumunod na araw ang mga sundalo ay dumating para dalhin siya sa paglilitis ngunit nang buksan nila ang kahon ang kapatid niya ang nasa loob. Sinabi ng kanyang kapatid na ninakaw ni Oldes ang kanyang damit at tumakas at dahil sa galit ang kanyang asawa ay binasag ang kahon at nanumpa na ibabalik siya. At si Oldes na ngayon ay isa ng wanted at naglakbay at nagpa siya na hanapin si Arno sa digmaan. At habang nagpapahinga nawala ito sa kanyang sarili at kalaunan ay sinundan ng 2 sundalo at napilitan siyang magtungo sa timog sa isang makitid na landas. At sa gabing yun isang grupo ng mababait na estranghero ay inalok siya ng pagkain at mainit na tubig. Ngunit sa sumunod na umaga nagising ito at nakita ang kanyang sarili ng mag-isa at ang kanyang pera ay wala na.
At dito nag-iisip ito ngayon kung paano pa nito mahahanap si Arno at sa isang ilog hiniling nito sa isang lalaki na itawid siya ngunit matapos na marinig ang kanyang kwento hindi ito nagpakita ng awa sa kanya at dinala ito sa kanyang tent at pinagsamantalahan siya. Nagpatuloy ang kawawang Aldous sa kanyang paglalakbay at isang araw nakita nito ang grupo ng isang babae na tinulungan siyang maglinis ng katawan at tinanong siya ng ilang tanong. At nang malaman nila na hinahanap nito ang nagngangalang Arno ang isa sa mga babae ay halos maluha ngunit mabilis niya itong pinigilan at nangako na pupunta sa kampo ng militar upang kumuha ng impormasyon. At sa sumunod na araw nakita nito ang kanyang contact at nagawang mahanap si Arno bagamat pinagmamasdan lamang ito sa malayo binanggit ng sundalo na si Arno ay na-promote bilang guard at ikinasal ito sa babaeng nagngangalang Hoven. Napagtanto ng babae na si Aldous ay niloko siya at bumalik upang hampasin ito ng patpat at pinagtanggol ni Aldous ang kanyang sarili at sinabing siya at si Arno ay may relasyon bago ito ikasal kay Hoven. At nang marinig ito binahagi ng babae ang kanyang masakit na nakaraan at mayroon itong anak na nagngangalang Arno ngunit kinuha ito sa kanya at hinanap niya ito sa maraming taon at hindi nagtagumpay. Ang babae na ito ay lumalabas na talagang ina ni Arno na sobrang natatakot na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinabi nito kay Aldous na patay na si Arno. At 5 taon nang lumipas ang digmaan ay nagtapos at nais ni Arno na bumalik sa kanyang asawa ngunit wala itong alam na isang sakuna ang paparating. Isang salot ang tumama at iniwan ang mga katawan na nakabalot sa tela na nakatambak sa buong lugar at ang ilan ay sinasaktan ng kanilang sarili na humihiling ng patawad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit bukod sa sakit ang mga tao ay walang magawa at nang makita ito naisip ni Arno ang kanyang asawa at nagmadali sa kanilang bahay at natuklasan na naging biktima din ito at ang kanyang katawan ay naagnas. At habang sinusubukan na makahanap ng doktor sinabi nito na huli na at nais lamang siya tignan nito ng mas matagal. At si Arno na nakonsensya ay umiyak habang nakatingin sa kanyang asawa at sa gabing yun ay pumanaw ito. At sa sumunod na umaga inihanda ni Arno ang kanyang katawan at nang dumating ang mga tagalinis marahan niya itong inilagay sa cart. At sa mga sandaling yun nakaramdam ito na inabandona siya ng mundo at sa simbahan isang pag-uusap na ang salot ay hindi isang natural na pangyayari ngunit sanhi ng panglalaso ng mga Hudyo at nanawagan sa karamihan na patayin silang lahat at hindi pinansin ang edad at sinikap na lipulin ang mga Hudyo. Nakialam si Arno at nakipagtalo na ang mga bata ay inosente ngunit ang mga tao na nabulag sa puot ay determinadong tapusin ang massacre. At dahil walang ibang pagpipilian nilabas ni Arno ang kanyang kutsilyo at sinugatan ang isa sa mga lalaki at matagumpay na pinigilan ang mga tao. Pagkatapos ay itinago nito ang mga bata sa simbahan ngunit si Sahat na nag-aalaga sa mga bata ay iginiit na kailangan niyang umalis upang protektahan ang kanyang master. At matapos na magtungo sa basement na pagtanto ni Arno na nasaksak siya sa panahon ng kaguluhan at nawalan ng maraming dugo dahilan para mawalan ito ng malay. Ngunit sa kabutihang palad nakita siya ng ama ng mga bata at nagdala ng doktor upang alagaan ang kanyang sugat. At ilang araw ang lumipas inanunsyo ng mga sundalo na ang salot ay tapos na at halos si Arno ay gumaling na rin sa kanyang sugat at ang ama ng mga bata na si Hasday ay lumalabas na ito ang pinakamayaman na mga ngalakal sa lugar at ang kalahati ng mga maharlika ay may utang na loob sa kanya. Binisita ni Arno si Hasday para magpaalam sa kanya ngunit iginiit nito sa kanya na manatili siya at sinabing may utang na loob ito kay Arno. Nag-alok si Hasday sa kanya ng kahit na ano at pera pati ang isang titulo ng bayani ngunit hindi interesado si Arno kahit na ano at nais lamang nito na maging isang tagapagpalit ng pera. Inalok ni Hasday si Sahat na tulungan siya dahil si Sahat ay napakahusay pagdating sa pagnenegosyo. Malugod na tinanggap ito ni Arno at simula sa araw na yon sinimulan siyang turuan ni Sahat sa sining ng komersyo. Inayos ng hari na pakasalan ni Arno ang kanyang anak ngunit si Eleanor ay nagprotesta at naniniwala na ang isang tao na nagmula sa pagsasaka ay hindi karapat-dapat para sa kanya. Gayunpaman pinatahimik ng hari ang kanyang apela ng mahigpit na pagsaway sa kanya. At matapos na mapatalsik ang pamilya ni Grau ang negosyo ni Arno ay umunlad at siya ang naging pinakamayamang negosyante sa Barcelona at nagpahiram ng malaking pera sa hari upang tustusan ang kanyang hukbo para sa gera. At dahil nagpapasalamat pinagkaloob ng hari kay Arno ang isang marangal na titulo at inayos ang kasal ng kanyang anak kay Arno. Si Arno ay hindi sinubukan na tanggihan ang gantimpala ngunit ang kasal na ito ay muling babago sa takbo ng kanyang buhay. At dahil ito ay isang transaksyon ng kapangyarihan ang isang kasal na walang pagmamahal ay tila isang digmaan. At si John na ngayon ay isa ng monghe ay naglakbay upang mamuno sa seremonya ng kasal. At sa karamihan umiiyak ang isang dalaga na si Mar dahil ito ay umiibig kay Arno at alam ni Arno ang kanyang nararamdaman.
At pagkatapos ng kasal siya at si Eleanor ay bumalik sa bagong estate at tinipon ni Arno ang mga lokal at inanunsyo ang pag-aalis ng mga maharlika na kunin ang ari-arian ng kanilang mga alipin at magpalipas ng gabi sa kanilang mga tagapaglingkod at idiniklara nito na malaya na ang mga taga-nayon. Ang karamihan ay nagdiwang sa balita na ito ngunit ang mga aksyon ay ikinagalit ng mga maharlikang tao dahil hindi lamang ito labag sa kanilang kalooban at nagpalakas din ito sa sama ng loob ni Eleanor. Kinasusuklaman ni Eleanor ang kasal na ito sa isang magsasaka na nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan at humantong ito sa kanya na gumawa ng isang plano. Nagtungo ito upang sumangguni sa isang abogado at nagtatanong kung magkano ang makukuha nito sa kayamanan ng kanyang asawa kung mamamatay ito. Pinaliwanag ng abogado kung walang tagapagmana magkakaroon lamang ito ng karapatan sa kanyang mga ari-arian sa loob ng 1 taon at pagkatapos ang lahat ng ito ay mapupunta sa simbahan. Ang 1 taon ay masyadong maiksi para kay Eleanor at sa pagbalik sa bahay sinabi nito kay Arno na nais nitong magkaroon ng anak ngunit dahil wala silang pundasyon ng pagmamahal hindi pa sila nagtatalik simula ng kanilang kasal at tumanggi ito sa gusto ni Eleanor. At dahil sa galit nagtungo si Eleanor kay John at malungkot na sinabi ang kanyang mga hinaing at sinabi na ang puso ni Arno ay nasa kanyang inampun na anak na si Mar at wala itong pagtingin sa kanya simula ng kanilang kasal. At dahil gumawa ito ng vow noong kasal ng kanyang kaibigan pumayag si John ngunit hindi nito alam na sa pagsang-ayon niya siya ay magiging tuta sa mga plano ni Eleanor at makasalanan sa kanyang sariling mata. Si Eleanor ay isinaayos ang pagdakip sa inampun ni Arno na si Mar sa isang lalaki at pagsamantalahan ito habang nagprotesta ang lalaki at sinabi na ang parusa sa kanya ay kamatayan. Ngunit tiniyak ni Eleanor na wala dapat itong ikatakot at sa ilalim ng lokal na batas hanggat ang tagapag-alaga ng biktima ay sumang-ayon na pakasalan ng nagsamantala sa kanya ang lalaki ay hindi mapaparusahan. At dahil napagtanto na wala itong pagpipilian kundi sumunod pumayag ito sa gusto ni Eleanor. At isang araw habang nag-iisa si Mar umatake ito mula sa kanyang likuran at tinakpan siya ng isang sako at dinala ito sa kanyang bahay. Walang anumang nakarinig sa kanyang sigaw at nang malaman ni Arno ang pangyayari mabilis nitong kinuha ang kanyang espada at nagmadaling umuwi. At nang dumating ito nakita nito ang mga sundalo at taga-nayon na nagtipon at handang sumama sa kanya upang ipatupad ang hustisya at ito mismo ang inaasahan ni Eleanor. At sa bahay ng kriminal mabilis na inamin ng lalaki ang lahat at sinabi na kumilos lamang ito sa labis nitong pagmamahal kay Mar at dahil nalaman nitong wala itong asawa kaya niya ito ginawa at sinabing handa niya itong pakasalan at gawing tama ang mga bagay. Ngunit alam ni Arno na isa itong karumal-dumal na krimen na dapat parusahan sa ilalim ng batas. Gayunpaman si John ay hinimok si Arno na ipakasal si Mar upang magpatuloy sila at maproprotektahan nito ang kanyang reputasyon at tuparin ang kanyang tungkulin bilang ama. Si Arno ay naipit ngunit kalaunan ay sumuko at sumang ayon sa kasal na tila nasaktan na parang isang ama. At dahil hindi matanggap ang desisyon biglang lumitaw si Mar na tila naliligaw at umaasang ililigtas siya ng kanyang ama at dalhin siya pauwi ngunit walang magawa si Arno at umiyak si Mar habang nagmamakaawa sa kanyang ama. At balik sa bahay kinulong ni Arno ang kanyang sarili sa silid at umiiyak at dahil nakonsensya umalis din si John sa bayan. Samantala nakipagsabuatan si Eleanor kay Margarita upang lalong sirain ang reputasyon ni Arno. Nagpakalat sila ng masamang balita at inakusahan ang mga Diyos na nilalapastangan ang mga banal na labi at pagpapako sa mga bata na ikinagalit ng mga tao at planong lipulin sila. At dahil hindi makayanan ang kanilang pagdurusa nag-alok si Arno ng £50,000 upang bilhin ang buhay ng lahat ng mga Hudyo. Gayunpaman hiniling ng opisyal na kinauukulan ang 3 bilanggo na patayin bilang sakripisyo para mapawi ang galit ng publiko. Sinabi ni Arno kay Hasday ang tungkol sa desisyon at sa kawalan ng pag-asa ni Arno at si Hasday na sinamahan ng 2 lalaki ay nagboluntaryo na harapin ang pagpatay sa pamamagitan ng apoy. Si Arno ay napuno ng kalungkutan habang hawak nito ang anak ni Hasday at umiiyak habang pinapanood ang kamatayan ng matanda. At sa mga sandaling yun humakbang si Eleanor sa karamihan at inakusahan si Arno ng pangangalo niya sa isang babaeng Hudyo. At dahil naharap sa mahigpit na interogasyon ng hukom mariing sinabi ni Arno na wala itong kinakasamang babae sa loob ng maraming taon at malinaw na isa itong pinaghandaang pagsubok para sa kanya. Ang hukom ay nag-ipon ng mga akusasyon sa kanya na nag-iwan kay Arno na hindi nito may pagtanggol ang kanyang sarili at itinapon nito sa bilangguan. Samantala nilapitan ni Margarita ang opisyal ng simbahan at inakusahan si Arno sa pagpatay sa kanyang kapatid at naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina at hinukay ang lahat ng posibleng akusasyon laban sa kanya. At bukod pa sinulsulan nito ang mga opisyal na kamuhian si Arno at nagpakalat ng balita na ang ina nito ay nagsasagawa ng mga pangkukulam.
Dinakip ng mga opisyal ang kanyang ina at dinala ito sa Barcelona at ikinulong ito sa selda katabi ni Arno. Gayunpaman upang protektahan ang kanyang anak na natili siyang nakatalikod at tumanggi na kilalanin siyang anak. At si John na narinig ang hindi makatarungan pagkakakulong ni Arno ay nagmadali upang tulungan siya. At dahil walang kapangyarihan at pera nagpakumbaba ito at lumuhad sa mga opisyal ng simbahan upang palayain si Arno. Ngunit nakita ng mga opisyal ang pagkakataon at kung mamamatay si Arno ang kanyang buong pag-aari ay mapupunta sa simbahan. Malamig nilang inutusan si John na kumbinsihin si Arno na aminin ang mga sinasabing kasalanan nito dahil malamang ito ang huling pagkakataon na makita niya si Arno. Pumayag si John at nagtungo sa selda at nakita na puno ito ng mga sugat mula sa pagpapahirap sa kanya at hiniling ni Arno kung maaari ba nitong makita si Mar sa huling pagkakataon bago ito mamatay upang humiling ng tawad sa nangyari sa kanya. Nahanap ni John si Mar at sinabi na ang asawa nito ay namatay na taon nang lumipas at bagamat marami itong sama ng loob ang kanyang puso ay natunaw nang marinig nito ang kalagayan ni Arno. At sa kaparehong oras nakatanggap si Sahat ng balita tungkol sa pagkakakulong ni Arno at binenta ang lahat ng pag-aari nito upang pandohan ang pagligtas sa kanya. Nilapitan nito ang prinsipe at pinaalala sa kanya na ang hari ay may utang sa kanyang dating amo ng malaking halaga dahil sa digmaan at kung si Arno ay mapapatay ang utang ay mahuhulog sa kanyang korona at madudumihan ang reputasyon ng hari, ngunit kung ililigtas ng prinsipe si Arno ang utang ay maaaring maalis. Ang prinsipe na hindi sigurado ay nangako na sasangguni sa hari at sa sumunod na araw muling dinala si Arno sa korte at hinarap ng sundalo ang kanyang ina bilang saksi at hiniling na malaman kung siya ba talaga ang ina nito. At ang ina nito ay matatag na itinanggi ang anumang relasyon at tumanggi na kilalanin ang kanyang sarili upang maprotektahan niya ito. Samantala si Sahat at Oldes ay nagrally sa labas ng simbahan at umapila sa lahat ng natulungan ni Arno. At dahil nagkaisa sa kanilang paniniwala na si Arno ay inosente nagpa siya ang mga taga-Nayo na gumawa ng aksyon at nagtungo sa courthouse dala ang estatwa ng Birheng Maria bilang simbolo ng kanilang debosyon. At sa loob ng korte pinagpatuloy ng mga opisyal na pahirapan ng ina ni Arno at iniharap ang kanyang mukha sa kanya at sinusubukan na basagin ang kanyang pagmamatigas hanggang sa lumaki ang kaguluhan sa labas. At ang mga tao na nakapalibot sa labas ng courthouse ay nagsimulang maghagis ng mga bato na nagpilit sa mga opisyal na tumigil. At sa mga sandaling yun dumating ang mga royal na sundalo at ang kanilang commander ay pumasok sa korte at inutusan ang mga opisyal ng simbahan na pakawalan si Arno at nagbigay ito ng huling warning at sinabi na ang utos ay galing sa hari. At dahil ang mga opisyal ng simbahan ay sumuko at lumabas ang commander at inanunsyo ang pagpapalaya kay Arno sa karamihan na nagmadali at kinuha si Arno palabas. At ang kanyang ina na napuno ng emosyon ay lumuha habang umalis ang mga tao sa lugar. Tahimik din na umalis si Oldes at marahil ang kanyang pagmamahal para kay Arno ay mas mainam kung papalayain niya ito at naiintindihan na ang buhay ay hindi na mababago. At si John na napagtanto ang kanyang kasalanan ay sinunog ang silid ni Eleanor at determinadong pagbayaran ang mga ito kasama siya. At magkasama nakaharap nila ang kanilang katapusan sa mainit na apoy at dinala ang kanilang mga kasalanan sa huli. At taon nang lumipas nagtayo si Arno ng simbahan na nakatuon sa Birheng Maria sa tabi ng dagat na kilala bilang The Cathedral of the Sea. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating recap.